Thank you, restaurant. Ikisan ko sana, gano'n na yan ako sa inyo. Praise ng Panginoon. Pinag Diyos sa ating mga buhay, tayo po muna yung manalangin. Father God, salamat po Ama sa umagang ito, Panginoon. Nagbigyan mo kami ng magandang panahon. Salamat sa kalusugan, Panginoon, sa bawat sa amin, Lord. Pagpalain mo bawat sa Panginoon, bigyan mo kami ng pangunawa upang maunawaan namin ang iyong mga salita. Salamat po Ama. Ang dalangin ko, Lord, ako, Lord, hindi po tulungan mo ako na ito mga bahagi ayon ng sa iyong kalooban ang iyong mga salita. Ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Purihin ng Panginoon. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay pagpapala mula sa templo. Purihin ng Panginoon. Pero gusto ko po muna ipanood yung maliit na iksing video bago mong start. This is the day that the Lord has made. Come on, sing. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Come on, let's take it out. Oh, this is the day that the Lord has made. Sing. I will rejoice and be glad in it. Yeah. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Glad in it. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. From now, 10 years, ganyan na po tayo. Purihin ng Panginoon. Kaya po simula ngayon, hindi na ako kukuha ng aking allowance kasi 20% binibigay sa akin ni Pastora. Yun ay ibibigay kay Isil at pag every month, babang ko para po yun sa mga estudyante na magka-college. Gusto kong tumulong, umpisa kay Rio, kay Angel. Kung kakayanin na full tuition, bigay natin sa kanila. Kasi alam nyo, gusto ko lahat ng mga bata makapagtapos. Gusto ko yung mga kabataang maliliit, mayroong maging doktor, maging abogado, mga professional. At isang araw, kahit tayo matanda na, makikita natin sa mga malalaking company, mga ahensya ng gobyerno, yung ating mga kabataan ay nandun nakaposisyon sa matataas na posisyon. Pangarap natin ang mapag-aral sila. Hindi ang papayag na hindi makapag-aral ang lahat ng kabataan natin dito sa Pidec Church. Hindi natin matutupad ang pangarap na ganyan kung hindi tayo magpapaaral ng mga anak. Alam po ninyo, ang sandata po na pwede natin ibigay ay ang katalinuhan sa ating mga anak. Kaya handa ako na tumulong, magbigay. Kung kaya ko nilang magbigay ng full tuition pagdating ng college, gagawin ko po yan. At kung ako ipapalarin, magbibigay ang Panginoon ng pagpapala, magsisipirit na ako para sa kanila. Amen. Gusto ko pagdating ng 10 years, 20 years, nakita ko lahat ng isinilang dito. Nasa magandang posisyon. Praise ng Panginoon. Ang pangarap po natin hindi lang sa atin. Gusto natin maging maayos ang lahat. Kasi kung tayo umabot ng 20 years at ang ating sitwasyon, ganun pa rin. Ibig sabihin, wala kang faith sa Panginoon. Kaya ngayon po tayo nakakonsentrate sa pagsasaayos ng templo ng Panginoon. Kung paano tayo pagpapalain ng Diyos sa kanyang templo. Tayo po ay hindi bibigay ng Panginoon sa ating gustong gawin dahil ang Diyos po ay kasama natin. Amen. Walang imposible sa Kanya. Paano na lang kung mapagtapos natin ng lahat ng mga kabataan na ito. 13 years, mayroon ng mga tapos. 15 years, marami ng mga tapos. Kung tayo magkaroon ng mga napagtapos ng mga 200 na mga bata. Kasi kung tayo mayroon, pwede tayong magpaaral ng kahit sino pa na pwede natin tulungan.
Pag nangyari po yun, marami pong taong maliligtas. Amen. Marami pong tao at napakasaya ng Panginoon sa buhay natin. Alam niyo po ba, pag natuwa ang Diyos, pagpapala ang kasunod na ibinibigay sa atin. Amen. Pag tinitingnan ko yung mga kabataan, talagang nakikita ko sa kanila na isa sila sa gobyerno natin tatayo sa mataas na posisyon. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya mahalin natin, suportahan natin ang mga kabata dahil sila yung kailangan natin pagdating ng panahon. Tayo, baka 20 years, ay ano na, medyo tatlo na ang paa. Na isa ng tungkod. Pero alam ko, pag tayo po ay patuloy na dumikit sa Panginoon, ibibigay ng Diyos yung ating mga pangailangan. Ang sabi po sa Book of Haggai, sa chapter 1 verse 2 hanggang 8, ang sabi po sa to, ganito ang ipinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi ng mga taong ito na di umano'y hindi pa napapanahon upang itayong muli ang templo. So yung panahon na yun, ay marami nagsasabi na hindi pa panahon para itayo ang templo. So tayo po, sa panahon ito, sa puso po natin, kayang-kaya natin itayo, pagandahin ang templo ng Panginoon dahil siya po ang magbibigay dito sa atin. Lakihan natin yung ating pananampalataya. Sabi ko nga ito, papalitan na natin ito. Yung kasing building pa na yun, maliit, ito na yung gagawin nating building pa. At bukas bibili ako ng urukan para sa ating tithes. Kasi sabi ko nga, kung ikaw, pag ito lang ang lagayan mo ng tubig, pwede ka lang ditong uminom. Hindi mo ito pwede ipaligo. Pero, kung ang dala mo ay urukan, pwede kang lumublog, maligo, may susubra pa. Huwag tayong manatili sa maliit na pananampalataya. Amen. Nandun lang tayo. Dapat nandun tayo sa talagang pinakamataas na level ng pananampalataya para sa Panginoon. Hindi po yan para sa atin. Para yan sa ating mga susunod na henerasyon, sa ating mga mahal sa buhay. Kaya po tayo nangangarap para sa kanila yan. Kaya purihin ang Panginoon. Nung nakaraan po tayo ay nag-challenge na kung mayroong gustong magbigay ng 5K para ipapakain natin sa mga pastor. At yung susubra doon, pwedeng gamitin natin dito sa kanyang templo. Ngayon po, titignan ko kung anong klaseng mayroong pananampalataya tayo. Hindi ko kayo pinipilit. Yung 5K, piling 100 ang ibigay mo. Pwedeng wala. Pero ito yung challenge ng Diyos. Gaano kalaki yung faith mo sa Kanya? Paano mo ba siya ipakikilala sa buhay mo? Gaano mo siya pinagtitiwalaan sa buhay mo? Na kaya mong mangako at ibigay sa Kanya yung mga bagay na gusto niya kunin para sa iyo, para ibalik niya ng 1,000 times para sa iyo. Ako po, 10,000 yung pledge ko. 10,000. Ngayon po, tatanungin ko kayo. Tumaas na kayo ng kamay kung kaya ninyo. Sino sa inyo ang mayroong faith? Kasi sabi nga ng Panginoon, kung mayroong kayong pananampalatayang sinlaki ng butil ng mustasa, kaya nyo ipalipat yung bundok sa dagat. Anong faith mayroon ka sa pagmamahal mo sa Panginoon na pili mong ialay sa Kanya? Sino ang kayang magbigay? Ang deadline po natin, September last week. Kasi October dapat hawak na natin yun. Para nakaprepare na, pamimili ng pagkain nila. Meron na pong nagbigay ng isang baboy, isang sakong bigas. Lampakan natin. Si Sister Liway. Nauna na po siya. Sa akin ay 10K. May sumunod, 5K. Kay Kuya dito. Sino ngayon ang gusto mo sumama sa 5K? Tumaas ang kamay. Purihin ang Panginoon. Sa 4, 5, 6, 7, 8.
55K. Plus 10K, 55. Plus 60K. Plus yung kay Iway, halos 70K. Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Tandaan ninyo, hindi aabot ang panahon yan. May pera kayo. Hindi bigay ng Panginoon sa inyo. Hindi po magkukulang ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Sino ba ang bibigyan natin yun? Yung mga taong lingkod niya. Ang sabi ng Bible, yung nagpakain yung balo sa isang propeta, hindi siya naubusan kahit kailan anong hirap na nagdaan, hindi naubusan ng langis at harina ang kanyang sisidlan. Ay napakaraming pakakainin natin na lingkod ng Diyos. Kaya ngayon pa lang, ihanda nyo ang inyong bulsa sa pagpapalang ibibigay ng Diyos. Hindi po magkukulang ang Panginoon. Kaya tayo po ay nakakonsentrate sa kanyang templo sa panahon ito. Kasi gusto ko bago kasi may halo lang tayo dyan, meron na rin pagbili ng bakal. So, utay-utay, magagawa na ito. At alam ko, ipoprovide ng Panginoon lahat ng pangailangan natin. Kailangan pa rin natin makabili ng bagong aircon na malaki. Mga dapat gamitin pa dito. Alam ko, ibibigay ng Panginoon. Kasi malaki ang ating pananampalataya sa Panginoon. Malaki ang ating faith. Next week, hindi na po ito ganito kalaki. Malaki na ito. Kahit anong gawin mong pag-iipon, kung maliit ang iyong sisidlan. Kaya nga, nung panahon sabi nung balo, gusto kong alipinin yung aking mga anak. Kasi meron ako pinagkakautangan. Sabi niya, pumunta kayo sa tahanan niyo, manghiram kayo ng mga sisidlan. Punuin niyo ng langis. Habang binubuhos niya, sabi niya sa mga anak niya, kainin pa akong sisidlan. Sabi niya, wala na pong sisidlan, ma. Ubus na. At tumigil na yung pagtulog ng langis. Tayo po, kung gaano kalaki yung ating sisidlan, ganun po marami ang ibibigay ng Diyos sa atin. Ganun po karami ang ibibigay ng Panginoon. Napakalaki pong pagpapala ang ibinibigay ng Panginoon sa mga taong nais na magbigay sa Kanya. Dahil tigit sa Kanyang mga lingkod at sa Kanyang templo. Kaya alam ko, ang pagpapala ay dadaloy at dadaloy sa atin. Ibibigay at ibibigay ng Panginoon. Lakihan natin ang ating pananampalataya kasi ngayon po, ang pagpapala ng Panginoon ay laging nakaprepare. Nakahanda po palagi ang pagpapala ng Diyos. Ibinibigay at ibinibigay po talaga ng Panginoon. Kaya tibayan natin ang ating pananampalataya, tatagan natin ang ating pananampalataya, at tayo po ay magtatagumpay. Ang sabi po sa verse 3, dahil dito sa pamamagitan ng propeta Haggai ay sinabi ni Yahweh sa sambayanan. Verse 4, tama ba ang nananirahan kayo sa mga maganda at maayos na bahay, ngunit wasak na wasak naman ang aking templo? Sabi sa 5, hindi ba ninyo napapansin ang mga nangyayari sa inyo? Sa 6, marami na kayong naihahasik, ngunit kaunti lamang ang inyong naani. May mga pagkain niya kayo, ngunit kakaunti naman at hindi kayo nabubusog. May lalang nga kayong nainom, ngunit hindi naman sapat upang mabigyan kasiyahan. May damit nga kayong naisusuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa tanglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. Pag nagawa po natin ang gustong ipagawa ng Panginoon, hindi natin maranasan na kulangan sa anumang bagay sa ating buhay. Dadaloy po yan hanggang sa ating pamilya, hanggang sa ating mga mahal sa buhay. Ibibigay po ng Diyos yan. Kaya nga gusto ko, lahat ng kabataan, makatulong ako sa pag-aaral nila. Simula sa kay Rio, si Angel talagang aabutin ng mas, baka tuition na may bigay natin kay Angel. Dito sa dalawang Angel, si Brent, si Miko, sila halos yung magsasabay-sabay sa college. At i-prepare natin ang kanilang pangailangan. Yung mga kabataan dapat dito, lahat sila ay makakapagtapos. Dahil alam niyo kung ano ang gagawin nila. Pag sila ay nakapagtapos,
Ganon din ang gagawin nila. Tutulong din sila sa mga kabataang susunod sa kanila. At lahat sila ay makakapagtapos din. Ay pinipilan ko itong mga bata, sabi ko, marami-rami na sila na alam ko silang lahat ay makakapagtapos. Si Sherman, ang Yapaw, 4 yan kanya. 4 yan. Alam ko, tutulungan ng Panginoon para makapagtapos. Napakasarap po, maraming bata tayong matutulungan. At alam ko naman, ibibigay ng Diyos. Amen. Alam po ninyo, may isang tao na nagsabi kahapon, magbibigay ako, pastor. Oras lang ang dumaan. Meron na agad tumawag at meron na agad siyang pera na ibibigay. Hindi po talaga magkukulang ang Diyos, tandaan ninyo. Amen. Mangako kayo sa Panginoon yung wala kayong hawak. Kasi doon magkakaroon ng faith. Pero kung puno yung bulsa nyo, madali yun. Yung wala kang hinahawakan, doon mo ipangako sa Panginoon na magbibigay ka at pro-provide ng Diyos ang lahat ng iyong pangailangan. Dapat doon po tayo nabubuhay sa pananampalataya natin sa Panginoon, hindi sa ating kakayanan. Hindi po kaya ng ating lakas na magtagumpay sa mundong ito kung hindi natin kasama ang Diyos. Ang sabi po sa 7 at 8, sabi sa 7, alam ba ninyo kung bakit ganyan ang nangyari? Hindi ako nasisiyahan sa mga ginagawa ninyo, kaya pumunta kayo sa kagubatan at kumuha ng mga trusong gagamitin sa muling pagtatayo ng templo upang ako ay masiyahan at doon ay mabigyan ng karangalan. Pag nabigyan po natin ng karangalan ng Panginoon, kasaganaan po ang ibabalik sa atin ng Diyos. Bawat pumapasok po na kapatiran ng kaluluwa na dadala natin sa Panginoon sa kanyang templo, malaki pong blessing yung ibinabalik ng Diyos sa atin. How much more ngayon, darating dito yung lingkod ng Diyos kung saan galing na lugar. Hindi po nagawa ng kahit sino. Nagtanong-tanong ako, simula sa Paul dito sa Palawan, na nag-host na pinakain ang lahat ng delegates. History po ang ating gagawin sa tulong ng Panginoon. History po ang ating gagawin. At hanggang po sa national, yan po ay makikilala at malalaman. Yan ang sinasabi ng Panginoon doon sa kay Maria Magdalena. Sabi na Panginoon, hindi ko pa alam yung, kasi binasag ng luha yung kanyang at binasag yung yung mamahaling babago. Ang sabi ng Panginoon, saan man ipahayag ang aking salita, babanggitin ang kanyang ginawa. At yung ating pong gagawin sa October 7 to 9, yan po ay kasaysayan hanggang sa national ay makararating po yan. Na sa isang event, pinakain natin ang lahat ng lingkod ng Diyos. Isang lingkod lang ng Diyos ang pinakain ng balo, pero hindi siya naubusan ng pagkain habang panahon na nandun ang paglingkod ng Panginoon. Habang tag-hirap siya ay nananagana. Yun po ang gusto kong mangyari sa inyo. Sa panahon ng kahirapan, kayo ay nananagana dahil ang Diyos ang kasama natin. Salamat sa Panginoon. Hindi po magkukulang ang Diyos sa ating mga pangailangan. At ang lakas po natin, patuloy na ibibigay ng Panginoon. Yung wisdom. Gusto ko na lahat kayo makaranas ng biyaya ng Panginoon na talagang umaapaw. Kaya ako yung aking matatanggap, hindi ko na yun kukunin. Simula ngayon, hindi na ako kukuha. Iiwala yun. At pagdating ng monthly, katapusan, iuhulog sa bangko. At si Rio ba? Anong year ni Rio ngayon? 15? 11, 2 years pa naman pala bago siya mag-college. Sa college tayo tutulong sa kanila. So, si Benjin matagal-tagal pa, makakapag-prepare pa. At pag ako'y pinagpala, maglalagay ako ng video doon para sa pag-aaral ng mga bata. Kasi kahit tayo ay matatanda na, pag maraming nakapagtapos ng mga bata, may titingin sa'yo.
may titingin sa atin. Si pastor, kahit ganyan lang siya, tinulungan ka. Yan po dapat ang ilagay natin sa ating puso. Hindi po dahilan na ikaw ay mahirap, hindi mo kayang tumulong. Kaya po natin tumulong dahil mayroon tayong Diyos na kasama natin para gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Lalo higit sa ating mga kasamahan, sa ating mga kapatiran. At ang sabi po sa 2 Chronicle chapter 15 verse 1 hanggang 2, sabi po niyan, si Azarias na anak ni Oded ay nilububan ng Espiritu ng Diyos. Pinuntahan niya si Asa at sinabi, "Pakinggan mo ako, Asa, at kayong mga taga-Juda at Benjamin, na nasa panig ninyo si Yahweh habang kayo nasa panig niya. Matatagpuan ninyo siya kung siya ay inyong hahanapin. Ngunit kung itatakwil ninyo siya, itatakwil din niya kayo." Habang tayo po ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon at siya ang ating itinataas, tandaan ninyo, kasama natin siya at hindi tayo niya iiwan. Ano mang meron ng Panginoon, meron tayo. Ano mang pagpapala ang kailangan natin, ibibigay ng Diyos kasi kasama natin siya. Huwag lang tayong tatalikod sa Kanya. Huwag tayong bibigil sa ating pagkakaapit sa Panginoon. Mananatili po ang tagumpay na ibinigay ng Diyos sa atin. Huwag lang tayong hihinto. Huwag tayong hihinto. Alala ko yung sino ko yung nagkwento na may isang lumaban ng takbuhan. Pagod na siya. Nandun na, nakapilis line na yung lahat. Tapos na. Kung siguro tatakboy nila, mga 800 meter dash, yung nasa 400 pa lang siya, yung mga kasama niya nandun na sa finish line. Pero siya hindi tumigil. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy siya, hindi siya tumigil. Talagang sabi niya, "Ba, tumigil ka na, talo ka na rin eh. Anong magagawa mo? Wala ka nang ano." Tuloy-tuloy lang siya. Tuloy-tuloy lang hanggang siya nakarating sa finish line. Kasi ang sabi niya, ang aming bansa ay naniniwala sa akin na tatapusin ko ang aking race, ang aking laban. At pagdating doon, itinaas siya ng mga taong nakatingin sa kanya. At alam niyo po ba, mas marami po yung tinanggap niyang kas kaysa roon sa nanalo. Dahil ang daming taong humanga sa kanya, ang daming taong nagbilib sa kanya, dahil ang takbo niya ay talagang hindi naman matuloy pero hindi tumigil, nagpatuloy at nagtagumpay. Tayo po sa ating buhay bilang Kristiyano, huwag tayong hihinto. Huwag tayong titigil. Pili tayong mamahinga. Pero huwag kang titigil. Pili kang humina. Pero huwag kang titigil. Patuloy tayo para makamit mo yung victory na gusto mong ibigay ng Diyos. Amen. Tayo po ay tao lang at alam ng Diyos ang ating kakayanan. Kaya tayo po ay puprotektahan ng Diyos. Ibibigay ng Diyos yung mga dapat para sa atin. Tandaan nyo lang, hindi magkukulang kailanman ng Diyos sa kanyang mga. At ang sabi po sa Deuteronomy chapter 8 verse 17, "Kaya hubag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo ay bunga ng sariling lakas at kakayanan." Hindi po galing sa ating lakas ang ating mga kayamanan. Tandaan ninyo, maraming taong malakas, masipag, pero hindi mayaman. Yung mga kargador sa pier, malalakas po yan. 2 sako, 3 sako, binubuhat yan. Pero nakakita na ba kayong kargador na milyonaryo? Wala po. Yung masisipag, sabi ng iba, sipag, tiyaga lang yan, yayaman ka rin. Marami akong nakilala, masipag, overtime, lahat sa trabaho. Mahirap pa rin. Kasi ang kailangan po natin ng Islam. Mayroong tao nakaupo lang doon sa taas, milyonaryo, hindi nagtatrabaho kasi maraming trabador. Kasi mayroong wisdom mula sa Panginoon. Wisdom po ang kailangan natin ibibigay ng Diyos. Hindi po pwedeng sabihin masipag ka, mayaman ka. Pwede ka rin magsipag, pero hindi yun ang pwede mong batayan ng iyong pagyaman. Tanging ang Diyos po ang kayang magbigay ng lahat na yan. Ang sabi po sa 18,
Subalit alalahanin ninyo si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Sino bang ninuno natin? Di ba sila Abraham, si Isaac at si Jacob? Hindi man tayo Israelita sa ating pagkatao, pero spiritual Israelita po tayo. At tayo po ay kanilang mga angkan. Tayo po ay kanilang sabi nga, di ba, naalala mo sabi ng Panginoon, sabi ng kanyang mga alagad, Guro, nandito ang iyong mga kapatid at saka ang iyong ina. Gusto kayong makausap. Sabi niya, tinuro niya yung kanyang mga alagad, sila ang aking mga kapatid at ang aking ina. Yung mga sumusunod sa aking kalooban. So kung titignan po natin, makikita natin dyan na subalit alalahanin ninyo si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ang Diyos po ang magbibigay ng lakas sa atin para tayo ay yumaman. Yung mga bagay po na kailangan natin ay talagang ang Diyos lang ang piling magbigay. Sabi ko nga, yung gusto mong puntahan, pag hindi inalaw ng Panginoon, hindi mangyayari. Kasi yung minsan pumunta kami sa nagmamadali ako, gusto ko agad makauwi ng ganung oras. Pagdating doon sa may unahan ng i-hotel, may nakabalandra na container van. 2 oras halos kami bago nakauwi. Baka hindi natin hawak ang panahon, hindi natin hawak ang oras. Ang Diyos lang po ang may hawak ng lahat. Amen. Kaya pag sa Kanya po tayo, kasama natin siya, hindi po tayo mapapahalo. Kasi siya po yung nasa una natin. Ang gawin lang natin, nakakapit tayo sa Kanyang likuran. At babangga sa ating problema, ang Diyos ang humaharap, ang Diyos ang bumabangga sa kanila. Ikaw nandun ka sa safe na lugar at hindi ka kasi nandun ka sa likod ng Diyos at patuloy ka niyang pinupunitan. Hindi ka iiwan ng Panginoon. Lalo tigil sa oras ng iyong pangailangan. Gusto ko po na tuloy-tuloy natin mapaglingkuran ang Panginoon nang nandun yung ating puso sa paglilingkod natin sa Kanya. Sabi ko, pag ito ay malaki na ang templo ng Panginoon, makikita natin dito yung mga sumasayaw, may stage na tayo ng mga kabataan. At yung pagpapala, tuloy-tuloy na ibibigay ng Diyos. Salamat sa Panginoon na kailanman hindi siya magkulang sa atin. Amen. Pangandahin natin ang templo ng Diyos. Bigyan natin ng pansin ang lahat ng gustong ipagawa ng Panginoon. Yung ating pong lakas, ang Diyos ang nagbibigay. Ang ating pong pangailangan ng Diyos po ang nagbibigay. Kaya po tayong pagpalain ng Diyos sa ating mga pangailangan. Patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon. Ako yung masaya kung nakikita ko mga kabataan na patuloy na nag-aaral. Yung kambal, malapit na silang makapagtapos. Sabi ko, eksakto Lord, na talagang makatutulong ako sa mga bata. Kasi wala na akong gagasto sa malapit na silang mag-graduate. Ano bang year? Ano yung year nyo ngayon, babe? Second year? Third year na pala sila. 2 years na lang. 2 years na lang. Wala na akong gastusan sa pag-aaral. Nakakapagpaaral nga ako ngayon eh. Pwede rin akong tumulong para mas pagpaaral ng iba. Masarap po ang tumulong. Tandaan niyo, masarap ang tumulong. Makikita mo, ay yung batang yan, nakatulong ako sa kanya. Masarap po ang tumulong, lalo higit sa pag-aaral. Diyan talaga ako, pag yung tao lalapit sa iyo na kasi naranasan ko yung Brad, hindi ko makahirap. Bakit? Kasi ko mag-i-exam mo lang. Diyan talaga durog na durog ang puso ko. Kung kaya ko nilang mamumutang ako para ipagdalo. Kasi naranasan ko po yan. Na talagang, sabi nga ng kapatid ko, sinabihan niya sa akin ng tatay ko, sa ng nanay ko, makiusap ka lang muna dun sa sa iyong teacher para maka-exam ka. College yun siya eh. Ang sakit ba naman ng teacher? Sabi niya, kung lahat, Mr. Rafa, kung lahat ng nag-aaral ay nakakagraduate ng pakiusap, di sana ako ay hindi rin nag-graduate, hindi na sana ako naggastos. Hindi pwede puro pakiusap. Di siya naka-exam. Hindi naka-exam. Sabi niya, nag-aaral, nagbabayad.
Isipin mo yun. Ang sakit. Tumigil na tuloy sa pag-aaral yung kapatid. Kasi na lang sana ang pag-asa makapagtapos. Aba pa naman ng kanyang ruler. Kasi engineering. Kaya lang hindi makapag-ano kasi mamahal pa naman ng mga gamit. Tapos nakikiusap gano'n ang sabi. Hindi pwede ang lahat pakiusap. Sabi. Eh, hindi na rin siya bumalik. Hanggang sa hindi na lang nag-aaral. Ayaw kong mangyari yun sa mga kabataan natin. Kaya tayo po ay binigyan ng Panginoon ng wisdom para po tayo ay makatulong sa kanila. Alam ko na ang templo ng Panginoon, ito yung magbibigay sa atin ng tagumpay. Kasi punong-puno ng wisdom ang loob nito. Dahil nandito ang presensya ng Panginoon, pag narito tayo, magkakaroon tayo ng malawak na kaisipan, pangunawa, at ang ating pong tuon ay sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng 100% na pagtitiwala sa Diyos. Ang challenge ko lang po sa atin, magtiwala po tayo ng lubos sa Panginoon. Kumapit tayo sa Kanya. Sabi ko nga, nakukulangan na kami ng oras sa pananalangin. Kulang na yung oras. Sabi ko, Lord, gusto namin magdagdag pa ng oras. Bigyan mo pa kami ng mga oras para kami makadagdag pa ng pananalangin. Kasi yun ang ating kakapitan. Tamang ang Diyos lang po. Wala po tayo ibang itataas kundi po. Salamat sa kanyang mga salita sa umagang ito. Alam ko na tayong lahat ay pagpapalain ng Diyos. Tayo po yung magwakman namin. Father God, salamat po Ama. Dalangin ko Lord, pagpalain mo kami Panginoon. Tayo tigil dito sa iyong templo Panginoon. Na magawa namin Panginoon ito. Napakaganda Father God. Salamat po Panginoon sa iyong presence na binigay sa amin sa umaga. Pagpalain mo Lord bawat isa Panginoon, ingatan ang bawat pamilya at bigyan Panginoon ng magandang buhay. Salamat po Ama, ng lahat ng aming naraling Panginoon. Ito po ay giyuhan po sa aming mga puso, isipan, upang hindi manakaw ng kaaway Panginoon. Kaya may pamungay namin Ama sa pang-araw-araw. Salamat Lord, pagpalain ng bawat isa sa aming Panginoon. Ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you.